Thank you po sa iyong napakagandang presentation. Ayan, mentors, before po tayo mag-start, please let me allow to share my screen po. Ayan, mentors, ito po yung aking magiging journey. Tama po si Mentor LJ. Ako po si Mentor Ana Wilma Alos, or pwede niyo tawagin Mentor Ami. At isa po tayong housewife from Mandaluyong City. Ito po yung aking life journey sa ating amazing pure organic barley. And po mentors, ito po no, my life before I met I am worldwide. Dati po, ito mentors yung aking family. Meron po kaming 3 babae na anak at 1 lalaki. So and then tayo po is naging empleyado, working po tayo ng matagal na panahon din. And then for long hours. Bakit long hours? Kasi tayo po ay nag-o-overtime palagi. Kasi kailangan po natin no, para madagdagan yung income natin. Dahil yung pong income namin na mag-asawa is kinukulang pa rin talaga. Kahit na dalawa na kami nagwo-work. Kaya render po tayo ng overtime. Hanggang sa dumating po no, yung time na Saturday, meron akong nasalat na matigas na bagay sa ibabaw po ng aking breast. Nasalat ko po ito, kaya sabi ko, ano kaya ito? So, ang ginawa ko po is nagpa-check up po tayo. Nagpa-check up po tayo dahil nga dito yung pag-work din natin, hindi ko lang alam kung saan ko ba talaga nakuha yon. Kasi wala naman po sa family namin talaga na merong sakit na cancer. Ito po, no, nagpunta po ako sa aking OB-GYN, kaya lang that time wala yung aking OB. So, ibang OB po yung nag-check sa akin. So, dito mentors, no, sinalat po nung OB yung aking breast, yung ibabaw ng dibdib ko na merong akong nasasalat na matigas na parang bukol. Sabi ko po, ayan, Dok, paki-check po kasi natatakot ako baka mamaya kung ano na po iyan. Alam niyo, sabi po nung OB sa akin, may anak ka ba? May pamilya ka na ba? Sino kasama mo? Kumain ka ng maraming prutas, gulay, ganun po yung sinasabi niya. In short is, hindi po tayo na-satisfied sa sinasabi ng doktor. Hindi po siya nagsasabi ng direct to the point kung ano ba yung dapat kong gawin. Kaya hindi nga po tayo satisfied. Ang ginawa po natin is, nagpa-check up po ulit tayo. Sa hospital na po tayo nagpunta. The following week na po iyan. Punta po tayo ng hospital at surgeon po yung ating nakausap dito. Ang surgeon po is nagbigay po sa akin ng request for breast ultrasound. Sa breast ultrasound po, walang nakita. As in, wala po talagang nakita, hindi na-detect sa ultrasound yung bukol po na nasasalat ko. Ang sabi po ng surgeon, iyan is possible na hormonal imbalance lang. I-check ko daw yan after 10 days ng aking period, possible na wala na. So inantay ko po iyon. And then after po no, nung ma-check ko na siya, ang ginawa ko po is, sabi ko bakit nahandito pa rin, hindi pa rin siya nawawala. Kaya ang ginawa po natin mentors no, meron po akong nakausap, ang sabi po sa akin, puntahan ko daw po itong clinic na to dahil ito po is Chinese doctor na nasa hospital po siya ng Metropolitan. So nagpunta po ako dito, no, nagpa-check up ako. Ang sabi po ng surgeon dito, mag-prepare ka ng 15,000 pesos per biopsy. So yung pong biopsy, 15,000. Sabi ko, ala Dok, wala pa po akong pera. I-message ko na lang po kayo once na meron akong available. Yan mentors, no? Kahit na working kayong dalawang mag-asawa, pero wala pa rin naiipon. Ayan po. So ayan mentors, surgeon pa rin po ito. And then naalala ko po, dumating sa point na naalala ko yung kapatid ko. Yung kapatid ko po ay naoperahan, nagkaroon siya ng minor operation. May mga nasalat din po siya sa breast niya. Yun po yung pinatanggal niya. At ang nakuha doon ay ano lang po, yung mga gatas na namuo. So, ang isip ko din po is possible na baka ganun din yung nangyari sa akin. Kaya ang ginawa ko po, umuwi po ako sa amin sa Bulacan. Punta po ako sa hospital na to, nagpa-check up po ako dito. Ito po is surgeon pa ulit. So pang-apat na doktor na po, no? Yung una is OB-GYN, and then surgeon, pangatlo po ulit na surgeon. Dito po, yung surgeon, chinek na po niya, no? Sinalat niya,
Then meron pa siyang ginamit sa akin na sinukat niya. And then sabi po nung surgeon sa akin, bibigyan kita ng option. Kung gusto mo, yung una is, ibabiopsy natin yan, pero yung bukol nandyan pa rin. Needle biopsy po iyon. And then second is, magkakaroon tayo ng minor operation. Sa minor operation na yan, so aalisin natin yung bukol and then ibabiopsy. And then third naman is, dadalhin kita sa Manila kung saan ako nagki-clinic. Doon kita gagawa ng minor operation. And then sa minor operation, ibabiopsy na yan kaagad. Once na iyan is nag-negative, i-close na natin. Pero kung mag-positive yan, ang gagawin natin, diretso tanggal na. Magkakaroon na daw po ng major operation. Sabi ko, Dok, sige po, gawin po natin yung second. Minor operation na lang po, aalisin yung bukol. So, ganun po yung pinagawa ko, mentors. At pagdating po, no, nung pathology report na lumabas, doon po sa tinanggal sa akin na breast mass, sa minor operation is invasive ductal carcinoma, positive for tumor. So, ibig sabihin po is cancerous ito. Alam nyo, mentors, nung sinabi po sa akin ng doktor yon at saka mga participant, no, kasi once nasabihin na cancer, ibig sabihin, merong nang limit yung buhay mo. Kumbaga, malapit ka nang mag-expired. Kaya ang pakiramdam ko, mentors, participant, para akong binuhusan ng napakalamig na tubig. Yung mundo ko parang biglang naglaho, gumuho na lahat. Siyempre bilang ano po, no, bilang magulang, bilang isang ina, meron kang 4 na anak na maliliit pa. Tapos sabihan ka ng doktor na meron kang cancer. Parang napakahirap po, mahirap tanggapin. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, kung ibibigay ko yung sarili ko at tatanggapin ko na lang na meron akong sakit na cancer, ako po yung magiging talunan. Kasi meron pa akong mga pangarap gusto ko pang makasama yung aking mga anak, makita sila na lumaki, makasama ko yung mga mahal ko sa buhay. So kaya ang ginawa po natin, sabi ko kung ano man yung sasabihin ng doktor na kailangan kong gawin, gagawin ko. Dahil gusto ko maagapan. Sabi nga po ng surgeon ko, maaagapan pa yan. Basta gawin lang natin kung ano yung dapat, yung mga proseso, sundin mo lang. So, ganun po yung ginawa ko, no? Sabi po nung aking surgeon, kailangan daw po na magkaroon ng major operation, mastectomy. Aalisin po yung aking breast, ito pong right breast ko. So, inalis po yung right breast ko. At dito po lumabas po no positive talaga siya for tumor metastasize. Naalis po is anong natanggal po yung breast ko, meron pong nakuha na 14 na nodules at doon po sa 14 na nodules po 4 po yung nag-positive for cancer. Ibig sabihin po 4 out of 14. So lahat po iyan, no, umpisa po dito sa breast ko hanggang dito sa may kilikili, inalis po lahat yan. Kumbaga hinalukay po talaga ng doktor para matanggal lahat po ng mga kulani. So ayan po, kaya ito po yung naging mastectomy ko, no, yung major operation. And then yung pong tinanggal po na yan is biopsy pa rin po iyan, yung mga nakuha na mga nodules. At dito po lumabas po yung ERPR at yung HER2 ko positive. Pag po HER2 positive po tayo, ang ibig sabihin po niyan, mas aggressive po yung cancer cell na napunta sa akin. Mas madali po siyang kakalat. Ano po siya, mas mabilis nga na dumami. Kaya ang kailangan daw po natin dito, magkakaroon po tayo ng gamutan. Pero pag HER2 positive, yung pong gamutan na tama gamutan is sumusunod naman din po yung yung pagiging HER2 positive natin. Kumbaga, nakokontrol din po niya basta tamang gamutan. Then po, no, ako po ay, yan, yung final findings po sa akin is stage 2B, triple positive po ako. Pag triple positive, maraming gamutan. Akala ko was na ikaw is na operahan na, okay na. Pwede ka na magtrabaho ulit, pero hindi pala pwede yung ganon. Dahil mahaba pala talaga yung gamutan. And po, mentors, no, eto po tayo. Dati mahaba yung buhok ko hanggang sa unti-unti po, ang ginawa ko ay nagpa-iksi ng buhok hanggang sa nagpakalbo. Dahil ang sabi po ng aking oncology, mas maganda na
ikaw na mismo yung umano sa buhok mo, gumawa ng paraan para hindi ka kumbaga masyado kang made-depress. Kung makita mo mahaba buhok mo, then magsuklay ka, pag hawak mo makikita mo meron kang buhok na nahuhulog, nalalaglag, unti-unti nauubos. Kaya mas maganda daw po 'no na magpakalbo na lang. Yan po, so ginawa ko, nagpakalbo. 'Pag nagpakalbo ka, kahit na kalbo ka na, yung maliit buhok mo na natitira, unti-unti pa rin po iyan na nalalagas. Makikita mo sa sahig, sa unan, sa paliligo mo, ganun pa rin yung epekto ng chemo. Pero dito po 'no, yung sabi nga sa Luke 1:37, "For nothing will be impossible with God." So yung pong mga epekto ng chemo, hindi ko na po yan kinatakutan. Kasi ang gusto ko, gagawin ko lahat para gumaling ako. Kasi yung mga anak ko maliliit pa eh. Gusto ko mabuhay pa, madagdagan pa yung buhay ko. Gusto ko sila makasama ng matagal bago man ako mawala dito sa mundo. So eto po yung mga anak ko 'no, maliliit pa sila. Alam niyo po ba yung bunso ko na yan, 2 years old lang po iyan nung ma-diagnose ako. Hindi ako puwedeng magbuhat. Ang ginagawa po niya, kukuha siya ng upuan, yung upuan na maliit na panlaba, dun siya tutuntong para po makakandong sa akin. Dahil gusto niya makandong ko din siya. Ganun po, kaya itong anak ko na bunso na 'to, hindi ko po nabuhat 'yan. Dahil bawal nga po, at yung pong aking husband, hindi po siya kalbo dati, nagpakalbo na po iyan dahil ang sabi niya gusto niyang suportahan ako para hindi rin ako mahiya na ako yung kalbo. Tsaka mentors, ang ginawa ko po dahil maliliit pa yung mga anak ko, yung mga kakulitan nila, yung panganay ko po is 12 years old po that time. Kakulitan siyempre pagka mga makukulit, then ikaw is mag-undergo ka ng chemotherapy, ibig sabihin mai-stress ka, which is bawal na bawal po sa isang cancer patient. So kaya ang ginawa ko po, yung pamilya ko nasa Mandaluyong, ako po ay nasa Bulacan. Sabi ng mother ko, dito ka na lang mag-stay para hindi ka mai-stress kung makukulit mo yung mga anak mo or magkaroon ng problema, maiiwasan yung pag-stress mo. So ganun po yung ginawa. Doon po ako nag-stay sa bahay ng kapatid ko, sa mother ko. Ang ginagawa po ng pamilya ko, dumadalaw na lang sila sa akin. At eto po ano, yung mga treatment na pinagdaanan natin. So meron po tayong 8 cycle na chemotherapy. Ito po yung regular na kailangan po natin every 21 days. Pero before po another cycle ka na naman ng chemotherapy, kailangan malakas yung katawan mo. Kailangan kaya na ulit ng katawan mo yung another dosage ng gamot. Yung pong 8 cycle ng chemotherapy, yung first 4 cycle, iba po yung gamot. And then pagdating ng 5 to 8 cycle, another na naman po na mas mataas po yung dosage ng gamot na ibibigay sa'yo. Kumbaga, mas mabagsik yung gamot. Ganun po. So dito po, no, ito po yung isa sa mga kinatatakutan ng mga cancer patients, yung pong chemotherapy. Dahil pagdating po sa chemotherapy, dito, iba-iba talaga yung mararamdaman mo, na para kang binugbog, nanlalata ka. Pero mentors and participants, no, yung pong chemotherapy, hindi naman kaagad mararamdaman mo yung epekto niyan eh. Iyan po, mga after 3 days or 4 days, diyan mo na mararamdaman unti-unti yung epekto ng chemotherapy. Yung panlalata mo as in para kang lantang gulay. Basta lahat po, hindi mo ma-explain kung ano. Dahil dito, no, para kang buntis na lahat ng senses mo apektado. Including po, no, yung patak ng tubig sa gripo, ayokong naririnig yun dahil napakasakit po sa tenga. Ganun po yung pakiramdam ko. Yung sense of smell mo, iba po talaga, mentors. Pero dito ang ginawa ko, sige pa rin, tuloy pa rin po tayo. Yung mga kinakain natin, mga gulay-gulay, yan po, no, puro mga steam lang, ganun ang ginagawa ko. Dahil gusto ko talaga na makabawi ng lakas, gusto ko talaga na mabuhay pa, madugtungan. So natapos po natin yung 8 cycle ng chemotherapy. And then after po ng 8 cycle chemotherapy, meron po tayong 25 days radiation. Ito po is everyday from Monday to Friday. Pupunta ka ng hospital para po sa radiation. At sa radiation po, ano, dito, before po mag-start is lalagyan ka ng markings. Susulatan po ng doktor yung part ng breast mo kung saan po
yung isasalang doon sa machine para sa radiotherapy. Yan po, 25 days po iyan. And pagkatapos po ulit ng 25 days na radiation, another cycle na naman po ng chemotherapy. 18 cycle po dapat yung tapusin natin ng Herceptin. Dahil nga po tayo ay HER2 positive. 15 lang po yung natapos ko, mentors. Alam niyo po, dito, nung nagkaroon ako ng sakit na cancer, dito po ako natutong lumakas yung loob ko. Lumapit sa kung saan-saan sa mga NGOs, nilapitan ko. Lumapit po tayo sa DSWD, sa PCSO, sa DOH, Philippine Cancer Society, sa Senate, as in, lahat po talaga nilalapitan ko para humingi po ng tulong, no, para sa gamot natin. Dahil ito pong gamot ko na Herceptin, ito po ay nagkakahalaga ng 41,600 per vials. Ang kailangan ko po every cycle ay 3. Ang 3 vials po ng Herceptin chemotherapy is 124,800 or almost 125,000 po that time. Pero ngayon daw po is mas mababa na yung price po niya. And then, alam niyo, mentors, tuwan-tuwa na ako kasi malapit na ako matapos sa aking Herceptin chemotherapy eh. And then, pagpunta ko ng PCSO, bigla po akong nireject. Kaya, mentors, napakahirap at napakasakit. Kumbaga, excited na excited ka, makakatapos ka na ng chemo. Pero bigla kang nireject. Kaya, doon po, ang hirap eh. Kahit na ilang beses na ulit ako, sumubok ulit na lumapit sa kanila, 3 beses pa rin po ako na na-reject. Kumbaga, yung naitulong daw po nila sa akin is tapos na. Sa ibang tao naman sila tutulong. Okay naman po sa akin yung kasi naintindihan ko. So, iyon po, in-inform ko rin sa aking oncology. So, sabi po ng aking oncology na wala na rin tayong magagawa kung hindi, imo-monitor na lang natin yung health condition mo. And then, binigyan po niya ako ng maintenance medicine for 5 years. Supposedly, 5 years lang po, pero in-extend po ng 10 years dahil nga po sa hindi ko natapos yung aking Herceptin chemotherapy. And then, yan po, no, regular check-up, ginagawa po natin para sa mga evaluation kung ano may mga papagawa ng ating oncology sa mga laboratory, pinapagawa po natin. At dito nga po, no, sabi ng from Luke 1:37, for nothing will be impossible with God. Kahit po hindi natin natapos yung Herceptin chemotherapy, positive pa rin po tayo na tayo ay gagaling. So ayan po tayo, no, during my chemo, and then ito po is Herceptin na, no, kaya meron na rin po tayong buhok diyan. At dito po, no, pagdating ng December 2020, which is kasagsagan po ng pandemic pa, meron po nag-introduce sa anak ko ng IM Worldwide. Wala kaming idea kung ano yung IM Worldwide, pero sinendan po kami na link, so pinanood namin. At dito po ako na-inspired talaga sa journey ni Miss Maritoni Fernandez dahil nga po siya ay isang cancer survivor at stage 2B din po siya. So sabi nga po dito, no, from Jeremiah 33:6, behold, I will bring it to health and healing, and I will heal them and reveal to them abundance of prosperity and security. Kaya sabi ko dito, na-inspire talaga ako. Kaya after po, nung mapanood ko yung journey ni Miss Maritoni Fernandez, yung IBP, pagdating ng gabi, isip na ako ng isip, ano ba yung kailangan kong gawin? Saan ako kukuha ng pera para makapagpa-member ako? Para ma-avail ko rin yung discount. Dahil gusto ko talaga maging kamukha ni Miss Maritoni Fernandez na survivor for long years. So, iyan po yung pumasok sa isipan ko, no? Kaya ang ginawa ko the following day, nag-text po ako, tinawagan ko yung kapatid ko nang hiram ako ng pera. So, iyan po, napahiram po tayo plus yung konting naipon natin, sinama. Kaya nakapag-avail po tayo. Nakapag-avail po tayo ng silver package at ito po yung aking mga angel mentors. Wala na rin po sila rito. Pero thankful po ako sa kanila dahil na-introduce po nila sa akin ang ating amazing pure organic barley. So ayan nga mentors, so nakapag-avail po tayo ng silver package. So dito po, no, dahil ang goal ko nga is gusto ko ma-prolong pa yung buhay ko, maging kamukha niyang ating barley queen na humaba pa yung buhay, maging survivor. Kaya sabi ko nga, be patient for your goal.
Then drinking barley every day with a short prayer. So ang ginagawa ko po, no, nagtitimpla po tayo ng barley at sinasamahan ko po palagi ito ng prayer. Kamukha po nung aking chemotherapy, before po ako isa lang sa chemo, nagpe-pray na po ako. Pinagdadasal ko na po na Lord, yung po mga doctor, nurses, mga medicine na gagamitin sa akin is i-bless mo po sila na ito yung maging way ng aking kagalingan. So same din po sa barley. Ganon din po yung ginagawa ko. Habang hinahalo ko, nagtitimpla ko ng barley, meron po akong short prayer. Pinagpe-pray over ko po iyan. Ganon po. Kaya mentors, no, kung may mga kakilala kayo, may mga sakit, ganon din po yung sabihin nyo na kahit short prayer lang po para ma-bless yung iinumin na barley para mas maging maganda, mas magiging madali yung kagalingan po natin. Ganun po ginagawa ko everyday. And then, ayan po, no, regular check-up po tayo, yung mga laboratory procedures na pinapagawa every 3 months, every 6 months, once a year, ginagawa po natin yan. So, dito po, kung makikita nyo yung nasa right side, bone scan po ito. Kung saan po, no, almost 1 hour po na nandyan ako sa loob niyan at hindi ka makakagalaw dahil nakabind ka dyan. As in, talagang hindi ka makakakilos kasi naka, ano ka parang sabihin ko na nakatali, parang ganon. 1 hour po iyan na nahandyan ka. Iyan po, every year ginagawa po natin yan para ma-monitor. Pero thankful po tayo, no? Wala pong nade-detect sa atin pagdating sa mga laboratory natin. Ayan po, mentors, no? So ginagawa natin yung ating barley, iniinom natin every day dahil nga po, ang gusto ko maging survivor for long years. Kaya yung po mga laboratory exam po natin, kamukha nitong bone scan, ayan, maganda po yung resulta. Sabi po ng aking doktor, kumbaga sa exam, pasado ka lahat. Kasi before po, in-inform ko na kaagad yung aking oncology na ako po ay nagte-take ng ating Amazing Pure Organic Barley. Sabi ng aking oncology, okay yan, sige tuloy-tuloy mo lang. At kung alam mo sa sarili mo na iyan ay nakakatulong sa'yo, i-continue mo. So, ganun po ang ginagawa ko, no? Kino-continue po natin. Kaya lahat po ng ating mga laboratory procedures ay pasado po. Walang nadedetect, walang nakikita ng mga negative. So, ito po yung positive result sa akin, no? All my laboratory and diagnostic procedures cleared po tayo dyan. Yung mga blood test, x-ray, ultrasound, breast ultrasound, whole abdomen ultrasound, mammography, bone scan, lahat po yan ay clear po tayo dyan. Wala pong any negative na nakita yung aking oncology. Kaya sabi niya, Ami, survivor ka na. And then yung pong maintenance po natin, wala na rin po tayong maintenance medicine, mentors and participant na stop na po. Pinahinto na po ako ng aking oncology. Dahil nga po maganda yung mga resulta natin. Plus, sabi nga ng aking oncology, Ami, survivor ka na. Kaya ayan po, no, I am survivor po for 11 years and counting. Kung dati, ayan po tayo, cancer patient, kalbo, nagkaroon na po tayo ng buhok at ngayon po, no, yung mga anak ko na dating maliliit pa, sabi ko gusto ko makita na lumaki sila, ngayon po malalaki na sila talaga. As in literal po na malalaki na sila, mentors and participants. Kaya mentors, eto po, no, dahil tayo ay natulungan, ang gusto rin po natin ay makatulong din sa ibang tao. Kaya nagsishare din po tayo ng hope. At dito po, no, ito po yung aking mother-in-law, 92 years old. Nagte-take din po siya ng ating barley capsule. Yung husband ko rin po, barley capsule po. Yung aking bunso po ay choco barley po yung iniinom. Kaya dito, mentors, sabi nga po, you are not a victim for sharing your story. You are a survivor, setting the world on fire with your truth. And you never know who needs your light, your warmth and raging courage. So mentors, no, kung nagkaroon man po tayo ng sakit, karamdaman, okay lang po iyan kasi hindi ka naman mabibigyan ng pagsubok na hindi mo kakayanin. At maging thankful ka sa pag-share mo ng iyong story. Possible meron kang matutulungan. Merong mai-inspire sa'yo na sasabihin niya, kaya kong lumaban. Kung yung iba nakaligtas, nalagpasin nila, ganun din yung gagawin natin. Kaya dito po, no, sabi nga from Isaiah 41:10-13, I am with you. There is no need to fear. I will give you strength. I will help you. I, your God, have a firm grip on you, and I am not letting go.
So, di ba, mentors, napakaganda po, no? Na hindi tayo papabayaan ng Panginoon. At saka, mentors, participant, kung may mga kakilala kayo, kailangan po maging positive mindset lang po tayo at i-claim natin na tayo ay magaling, na tayo ay survivor na. So, iyon po, mentors. And I hope po, no, nakapag-share po ako sa inyo, nakapag-inspire ako sa inyo na kahit po na hindi natin natapos yung 18 cycle, naka-15 lang po tayo. Yung pong remaining na 3 cycle ko, which is 375,000, yung pong na-save natin. No, nakapag-save po tayo 375,000 because of barley. Hindi man natin natapos yan, nadagdagan po tayo, barley, barley, barley. Kumbaga, bugbugin mo yung sarili mo ng barley sa pag-inom mo. Malaki po yung pagbabago. Malaki po yung maitutulong. Mentors, ito po, kung may mga kakilala kayo, continue lang po natin na i-share yung barley dahil wala pong imposible. Lalo na kung sasamahan mo palagi ng prayer. Yun lamang po, mentors, and thank you very much po sa lahat sa nanahan